Kabanata 83, Ang paglalakad patungong Emmaus. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 13 hanggang 33. Sa dakong hapon ng araw ng pagkabuhay muli, dalawa sa mga alagad ang patungo sa Amos, isang maliit na bayan 8 milya mula sa Jerusalem. Ang mga disipulong ito ay walang prominenteng lugar sa gawain ni Kristo, ngunit sila ay maalab na mananampalataya sa Kanya. Dumating sila sa lungsod upang ipagdiwang ang Paskwa, at labis na natarante sa mga pangyayaring naganap kamakailan. Narinig nila ang balita ng umaga tungkol sa pag-alis ng katawan ni Kristo mula sa libingan, at gayon din ang ulat ng mga babae na nakakita ng mga anghel at nakatagpo kay Jesus. Pauwi na sila ngayon sa kanilang mga tahanan upang magnilay at magdasal. Nakalulungkot na itinuloy nila ang kanilang paglalakad sa gabi, pinag-uusapan ang mga eksena ng paglilitis at ang pagpapako sa krus. Kailanman ay hindi pa sila nasaran ng loob. Walang pag-asa at walang pananampalataya, lumalakad sila sa anino ng krus. Hindi pa sila nakakalayo sa kanilang paglalakbay nang sila ay sinamahan ng isang estranghero, ngunit sila ay labis na nahuhumaling sa kanilang kadiliman at pagkabigo kaya't hindi nila siya napagmasdan ng mabuti. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap, ipinahayag ang mga iniisip ng kanilang mga puso. Nangangatuwiran sila tungkol sa mga aral na ibinigay ni Kristo na tila hindi nila nauunawaan. Habang pinag-uusapan nila ang mga pangyayaring naganap, nanabik si Jesus na aliwin sila. Nakita niya ang kanilang kalungkutan, naunawaan niya ang magkasalungat, nakakaligalig na mga ideya na nagdala sa kanilang isipan ng kaisipan, ang taong ito ba, na nagdusa sa kanyang sarili na mapahiya, ay ang Kristo. Ang kanilang kalungkutan ay hindi napigilan, at sila ay umiyak. Alam ni Jesus na ang kanilang mga puso ay nakatali sa Kanya sa pag-ibig, at nais niyang panasan ang kanilang mga luha, at punuin sila ng kagalakan at kagalakan. Ngunit kailangan muna niya silang bigyan ng mga aral na hinding-hindi nila malilimutan. Sinabi niya sa kanila, anong uri ng mga pakikipag-usap itong mayroon kayo sa isa't isa, habang kayo'y naglalakad, at kayo'y malungkot. At sumagot ang isa sa kanila, na ang pangalan ay Cleopa, ay nagsabi sa kanya, ikaw ba ay dayuhan lamang sa Jerusalem, at hindi mo nalalaman ang mga bagay na nangyari doon sa mga araw na ito? Sinabi nila sa kanya ang kanilang pagkabigo patungkol sa kanilang guro, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng lahat ng tao, ngunit, ang mga punong saserdote at ang ating mga pinuno, ang sabi nila, ay ibinigay siya upang hatulan ng kamatayan, at siya ay ipinako sa krus. Sa pusong may sakit sa pagkabigo, at may nanginginig na mga labi, idinagdag nila, kami ay nagtiwala na siya ang dapat na tumubos sa Israel, at bukod sa lahat ng ito, ngayon ang 3 araw mula nang mangyari ang mga bagay na ito. Kakaibang hindi naalala ng mga alagad ang mga salita ni Kristo, at napagtanto na kanyang hinulaan ang mga pangyayaring nangyari. Hindi nila napagtanto na ang huling bahagi ng kanyang pagsisiwalat ay matutupad na tulad ng unang bahagi, na sa 3 araw siya ay muling mabubuhay. Ito ang bahaging dapat nilang tandaan. Hindi ito nakalimutan ng mga pari at pinuno. Sa araw na, pagkatapos ng araw ng paghahanda, ang mga punong saserdote at mga Fariseo ay nagsilapot kay Pilato, na nagsasabi, Ginoo, naaalala namin na sinabi ng mandaraya na yaon, habang siya ay nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw ay muling babangon ako. Mateo Kapitulo 27 versikulo 62-63. Ngunit hindi nalaala ng mga alagad ang mga salitang ito. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, O mga hanggal, at mabagal sa puso na magsisampalataya sa lahat ng sinalita ng mga propeta, hindi ba dapat magdusa si Kristo ng mga bagay na ito, at makapasok sa kanyang kaluwalhatian? Ang mga alagad ay nagtaka kung sino ang estranghero na ito, na siya ay dapat tumagos sa kanilang mga kaluluwa, at magsalita ng may gayong kataimtiman, lamang, at pakikiramay, at may gayong pag-asa. Sa unang pagkakataon mula nang ipagkanulo si Kristo, nagsimula silang makaramdam ng pag-asa. Kadalasan ay mataimtim nilang tinitingnan ang kanilang kasama, at iniisip na ang kanyang mga salita ay mga salita lamang na sasabihin sana ni Kristo. Sila ay napuno ng pagkamangha, at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng masayang pag-asa. Simula kay Moses, ang mismong alpha ng kasaysayan ng Biblia, ipinaliwanag ni Kristo sa lahat ng kasulatan ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili. Kung una niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa kanila,
nasiyahan sana ang kanilang mga puso. Sa kasaganaan ng kanilang kagalakan ay hindi na sila nagugutom pa. Ngunit ito ay kinakailangan para sa kanila na maunawaan ang patuto na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng mga uri at propesya ng lumang tipan. Sa mga ito ang kanilang pananampalataya ay dapat na itatag. Si Kristo ay walang ginawang himala upang kumbansihin sila, ngunit ito ang kanyang unang gawain na ipaliwanag ang mga kasulatan. Itinuring nila ang kanyang kamatayan bilang pagkawasak ng lahat ng kanilang pag-asa. Ngayon ay ipinakita niya mula sa mga propeta na ito ang pinakamatibay na ebidensya ng kanilang pananampalataya. Sa pagtuturo sa mga disipulong ito, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng lumang tipan bilang saksi sa kanyang misyon. Maraming nag-aangking Kristiyano ngayon ang itinatapon ng lumang tipan, na sinasabing wala na itong anumang silbi. Ngunit hindi ganoon ang turo ni Kristo. Napakataas niyang pinahahalagahan kaya noong minsan ay sinabi niya, kung hindi nila dininig si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat, kahit na may bumangon mula sa mga patay. Lucas Kapitulo 16 versikulo 31. Ang tinig ni Kristo ang nagsasalita sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta, mula sa mga araw ni Adan hanggang sa mga huling tagpo ng panahon. Ang tagapagligtas ay inihayag sa lumang tipan ng malinaw tulad ng sa bago. Ito ang liwanag mula sa makahulang nakaraan na naglalabas ng buhay ni Kristo at ng mga turo ng bagong tipan ng may kailanawan at kagandahan. Ang mga himala ni Kristo ay isang patunay ng kanyang pagka-Diyos, ngunit ang mas matibay na patunay na siya ang manunubos ng mundo ay matatagpuan sa paghahambing ng mga propesya ng lumang tipan sa kasaysayan ng bago. Nangangatuwiran mula sa propesya, binigyan ni Kristo ang kanyang mga disipulo ng tamang ideya kung ano siya sa sangkatauhan. Ang kanilang pag-asa sa isang Mesiyas na uupo sa kanyang trono at makaharing kapangyarihan alinsunod sa mga hangarin ng mga tao ay nakaliligaw. Ito ay makahahadlang sa isang tamang pangamba sa kanyang pagbaba mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon na maaaring sakupin. Ninais ni Kristo na ang mga ideya ng kanyang mga disipulo ay maging dalisay at totoo sa bawat detalye. Dapat nilang maunawaan hanggat maaari tungkol sa saro ng pagdurusa na ibinahagi sa kanya. Ipinakita niya sa kanila na ang kakilakilabot na labanan na hindi pa nila mauunawaan ay ang katuparan ng tipan na ginawa bago inilatag ang mundo. Kailangang mamatay si Kristo, gaya ng bawat lumalabag sa batas ay dapat mamatay kung magpapatuloy siya sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay mangyayari, ngunit hindi ito magtatapos sa pagkatalo, ngunit sa maluwalhati, walang hanggang tagumpay. Sinabi sa kanila ni Jesus na ang bawat pagsisikap ay dapat gawin upang iligtas ang mundo mula sa kasalanan. Ang kanyang mga tagasunod ay dapat mamuhay tulad ng kanyang pamumuhay, at gumawa ng kanyang ginawa, ng may matinding, matiyagang pagsisikap. Sa gayon si Kristo ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad, binubuksan ang kanilang mga isipan upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan. Pagod na ang mga alagad, ngunit hindi nagbandera ang pag-uusap. Ang mga salita ng buhay at katiyakan ay nahulog mula sa mga labi ng tagapagligtas. Ngunit nagtama pa rin ang kanilang mga mata. Habang sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagbagsak ng Jerusalem, tumingin sila sa napapahamak na lungsod na may pag-iyak. Ngunit wala pa silang hinala kung sino ang kanilang kasama sa paglalakbay. Hindi nila akalain na ang paksa ng kanilang pag-uusap ay naglalakad sa tabi nila, dahil tinukoy ni Kristo ang kanyang sarili na parabang siya ay ibang tao. Inakala nila na siya ay isa sa mga dumalo sa dakilang piging, at ngayon ay babalik na sa kanyang tahanan. Maingat siyang naglakad sa ibabaw ng magaspang na mga bato, paminsan-minsan ay humihinto kasama nila para sa kaunting pahinga. Sa gayon ay nagpatuloy sila sa mabundok na daan, habang ang isa na malapit nang maupo sa kanyang posisyon sa kanan ng Diyos, at makapagsasabing, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa, ay lumakad sa tabi nila. Mateo Kapitulo 28 versikulo 18. Sa panahon ng paglalakbay ay lumubog ang araw, at bago ang mga manlalakbay ay nakarating sa kanilang lugar ng pahinga, ang mga manggagawa sa bukid ay umalis sa kanilang trabaho. Nang papasok na ang mga alagad sa kanilang tahanan, nagpakita ang estranghero na parabang ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Ngunit nadama ng mga disipulo na naakit sa kanya. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagugutom na makarinig ng higit pa mula sa kanya. Sumama ka sa amin, sabi nila. Tila hindi niya tinanggap ang paanyaya, ngunit idiniin nila ito sa kanya,
na hinihimok, halos gabi na, at ang araw ay lipas na. Si Kristo ay pumayag sa pakiusap na ito at pumasok upang manatili sa kanila. Kung nabigo ang mga disipulo na ipilit ang kanilang paanyaya, hindi nila malalaman na ang kanilang kasama sa paglalakbay ay ang muling nabuhay na Panginoon. Hindi kailanman pinipilit ni Kristo ang kanyang pakikasama sa sinuman. Siya ay interesado sa mga nangangailangan sa kanya. Malugod siyang papasok sa pinakamababang tahanan, at pasayahin ang pinakamababang puso. Ngunit kung ang mga tao ay masyadong walang pakialam upang isipin ang makalangit na panauhin, o hilingin sa kanya na manatili sa kanila, siya ay nagpapatuloy. Kaya't marami ang nakatagpo ng malaking kawalan. Hindi na nila nakikilala si Kristo kaysa sa mga disipulo habang siya ay lumakad na kasama nila sa daan. Malapit nang may handa ang simpleng hapunan ng tinapay. Ito ay inilagay sa harap ng panauhin, na umupo sa kanyang upuan sa yulunan ng mesa. Ngayon ay iniunat niya ang kanyang mga kamay upang basbasan ang pagkain. Nagsimula muli ang mga alagad sa pagkamangha. Ang kanilang kasamahan ay iniunat ang kanyang mga kamay sa eksaktong parehong paraan tulad ng ginagawa ng kanilang guro. Muli silang tumingin, at narito, nakita nila sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako. Parehong bumulalas, ito ay ang Panginoong Hesus. Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Sila ay bumangon upang lumuhad sa kanyang paanan at sambahin siya, ngunit siya ay nawala sa kanilang paningin. Tinitingnan nila ang lugar na tinitirhan ng isa na kamakailan lamang ay nakahimlay ang katawan sa libingan, at sinabi sa isa't isa, "Hindi ba nag-alab ang ating puso sa loob natin, habang nakikipag-usap siya sa atin sa daan, at habang binubuksan niya tayo, ang mga kasulatan?" Ngunit sa magandang balitang ito upang makipag-usap hindi sila maaaring umupo at makipag-usap. Nawala ang kanilang pagod at gutom. Iniwan nila ang kanilang pagkain na hindi nasasarapan, at puno ng kagalakan ay agad na nagtungo muli sa parehong landas na kanilang dinaanan, nagmamadaling ibalita ang balita sa mga alagad sa lungsod. Sa ilang bahagi ang daan ay hindi ligtas, ngunit umaakyat sila sa matarik na lugar, nadudulas sa makinis na mga bato. Hindi nila nakikita, hindi nila alam, na taglay nila ang proteksyon niya na naglakbay sa daan kasama nila. Hawak ang kanilang mga tauhan ng pilgrim, nagpapatuloy sila, na nagnanais na pumunta ng mas mabilis kaysa sa kanilang pangahas. Nawalan sila ng landas, ngunit muli itong nahanap. Minsan tumatakbo, minsan natitisad, sila ay sumusulong, ang kanilang hindi nakikitang kasamahan ay malapit sa kanila sa lahat ng paraan. Ang gabi ay madilim, ngunit ang araw ng katwiran ay sumisikat sa kanila. Nagtatalon ang kanilang mga puso sa tuwa, para silang nasa bagong mundo. Si Kristo ay isang buhay na tagapagligtas. Hindi na sila nagdadalamati sa kanya bilang patay. Si Kristo ay nabuhay, paulit-ulit nila itong inuulit. Ito ang mensaheng dinadala nila sa mga nagdadalamati. Dapat nilang sabihin sa kanila ang napakagandang kwento ng paglalakad patungong Emmaus. Dapat nilang sabihin kung sino ang sumali sa kanila. Dala nila ang pinakadakilang mensaheng na ibigay sa mundo, isang mensahe ng masayang balita kung saan nakasalalay ang pag-asa ng sangkatauhan sa ngayon at sa kawalang hanggan. Dito nagtatapos ang Kabanata 83. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.